Hello, mga friends. Hello, mga friends. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Nandun pa nga ating mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Mamat at nagising na. Welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan ngayon dito sa Jesus ang Daan Christian Ministries. No? So, isang pagpapala na ang bawat isa sa akin ay nandito ngayon. No? Ang layunin, kaya tayo nagkakasama-sama ay upang sama-sama tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga sa Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Ito ay commended ng Diyos na ito nating kaligtaan. Ang ganitong sama-sama pagpupuri sa Panginoon. Ngayong hapon, pakinggan po natin ang mga talata na aking babasahin sa ikalawang kronika, 2 Chronicles 7:14. Ganito po ang sinasabi. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain, sa kanilang lupain ang kahusayan at kasaganaan. Pinagpala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ano ba napapansin ninyo mga kapatid sa ating bansa ngayon? Baha, baha, baha. Kunti ko lang, baha, 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 everywhere. So, nakakaawa ang ating bansa. Pero ang sabi, ito yung pangako ng Diyos eh. Ngunit, sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Siguro nga ang mga tao ngayon ay stiff neck, no? May sakit ang leeg. Hindi naman, lagi na nakaganyan, no? Tigas na ang leeg. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at tagdan ang kanilang kasamaan. Ano ba yung kasamaan na gagawa ngayon sa ating bansa? Sabi nga nila, corruption. No? Corruption is everywhere. Ha? At sabi na, mga high-ranking pa ng mga tao ang nigawa nito. No? So, kailangan natin ipanalangin ang ating bansa. Huwag natin lubayan na katukin ang langit para muli ay bumalik ang kasaganaan ng ating bansa. Ang ating bansa ay kung sa natural resources ang pagbabasihan, saganang-sagana tayo. No? Napakayaman ng ating bansa. Pero una-una sino ang sumimot sa ating kayamanan? Americans. No? Sila mismo ang una-unang sumimot sa ating kalagayan. Sabi lang nila, mag-i-enforce sila ng mga forces, pero behind that, meron silang mga ginagawang mga hidden agenda. No? So kasi tayo, lagi tayong naniniwala sa mga pangako. Pero ang sabi nga, huwag kayo maniwala sa pangako ng tao. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. No? So, amin ba dyan? Amen. No? Kailangan natin pagtiwalaan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat without God, everything is impossible. But with God, everything is possible. No? So, tandaan natin yan. Kapag ang Diyos ay nasa atin, sumasa atin, ang lahat ng bagay ay nangyayari. Pero kung tayo ay wala sa Panginoon, ang lahat ay imposible. Tandaan natin mga kapatid, hindi naman tayo kaaya-aya. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. No? Kaya huwag na tayo magmalaki. Lumapit na tayo sa Kanya at tanggapin natin
ating buhay bilang ating Lord and Savior. At sa hapon po tayo sandaling manalangin mga kapatid. Ang bilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, dakilang Diyos. Salamat Panginoon dahil mabuti ka sa amin, Panginoon. At ang kasamaan, Panginoon, ng mga namumuno sa amin at ang ibang mga tao na involved ay inihayag mo sa pamamagitan ng ulan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil walang perfect crime. Ang lahat ay hayag sa iyo, Panginoon. At kapag ang mga anak mo ay humihiyaw, humihingi ng tulong sa iyo, hindi mo kinakaligtaan, Panginoon, ang mga luha na dumadaloy sa aming mga puso. Ang kahirapan na nararanasan namin, ang kagumihan, Panginoon, na aming kinakasagutan. Kaya nga po, O Diyos, dapat ay kumagitna ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon, at iyong pagkaloob sa amin ang aming tagumpay. Sapagkat kung wala ka, wala rin po kami, Panginoon. Kaya nga sa hapon ito, sama-sama kami nagtataas ng aming mga tinig upang ikaw ay pasalamatan. Ikaw na dakilang Diyos, ikaw na Diyos ng pag-ibig. Ang lahat, Panginoon, ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Salamat dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa iyo. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating po magpapatuloy, tinatawagan ko na po ang worship team natin. Tayo na po tayong lahat.
mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang mapapatay sa kabutihan mo. Ang albuhay tataas sa buhay ko. Sulit lang ang loob mo, ibalik ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kaya't para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aking Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sustin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kaya't nasa amin. Panginoong purihin ka. Nakirain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Langit katinan, naglatag sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aking Ama. Nawi ang aming pagkakas, Diyos at ng lupa, nagpag-ingat siya ang ating sambayan. Sa lahat ng bansa, siya'y ating purihin, ang karangalan ay ating maawin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kaya't para sa
makita the doors of heaven para makarating ang ating mga samo at dalangin para sa Kanya. Yung mga kailangan natin ay sa pamamagitan ng mga awitin niya ay you are opening the doors of heaven. Sabi nga sa Bible. Ngayong hapon ay masaya ba ang lahat? Amen. Amen. No? Ito ang araw na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. No? So ngayong hapon, tumayan natin at pakinggan ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon na lalagay sa atin ngayon ng ating pastor, Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatubig. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon po. Okay. So, Ate Ann, sino ba ang tanging awit sa opera? I-prepare nyo na yung inhanda na. Yung sa love opera. May YouTube na nandiyan. Na? Kung sino marunong mag-opera. Okay, so, ako po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nung linggo, napakasaya natin. Sino ba ang nagutom nung linggo? Pakitasan ko. Busog lahat. Sino ang walang uwi? Lasas kamay. Kasi ang daming sobra eh. Sabi ko lahat yan ibalot. No? So, alam niyo kung gano'n lagi tayo marami. More than 50 tayo eh. At ang visitor natin ay 16 visitor natin. So, may nakitira pa mga 38. May mga absent pa, no? Absent si Daniela. Absent si Ate Alili. Sino ba? Mga absent. Oh. So, kung ganun lagi, kaya lang, hindi naman tayo pwedeng magsama-sama, diba? Ang isa pang hapon at isa pang umaga. Pero kung magkakaisa sana, ganun karami. Pero di ba, okay na itong dalawa, mas gusto ko ba ang dalawa? Kasi kung natatandaan ninyo, yung pang umaga po, dati, 60 na po kami. Mahigit 60. Ha? O kumilos ang kaaway, alam na natin yan, di ba? Ang kaaway, hindi naman tao. Ang kaaway natin, Diablo. Kumilos, natanay kagad ang more than 30, mga 36 ang naalis. At alam niyo po ba, nakakalungkot, 10 na lang ang natira sa umaga. 10. Kanina, absent pa yung 4, 6 na lang sila. Di ba nakakalungkot? Pero ako, hindi ako nagbabago. Kung ano yung mensahe ko, na ako ay aktibo, ako ay hindi nalulungkot, ganun pa rin. Kahit kaunti. Kasi diba, may kasabihan tayo sa Bible. 1, 2, nakikinig ng salita ng Diyos, ang Panginoon natin ay nasa kalagitnaan nakikinig. Kaya hindi po ako nadi-discourage at lagi ko nang sinasabi sa inyo, basahin niyo sa 1 John chapter 2 verse 19. Yung mga umaalis na yan ay hindi talaga yan atin. Dahil kung sila ay atin, hindi yan sila aalis. Diba ang pakaliwanag? 1 John chapter 2 verse 19. Kapag umalis sila, hindi talaga sila atin. Dahil kung sila ay atin, hindi niya tayo iiwan. Nakuha ba natin? At meron pa isang halimbawa dyan. Inihalin tulad si Jesus sa puno ng ubas. Ang ubas, para mamunga, ano ang ginagawa? Trim. Yung mga sanang hindi namumunga, pinuputol para ito ay mamunga. Kaya ako'y naniniwala na nung yung pag-umaga natin, nilinis ng Diyos. Inalis ng Diyos yung
hindi kapanipaniwala, kaya ang Diyos din naman, sa Kanya ako umaasa na kukuha siya ng talagang tapat, na talagang magmamahal sa Diyos. Yun po ang kailangan natin dito. Kaya nga ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Sa hapon, nakikita ko po, ito ang tunay na church. Inuulit ko lang. Kung nandito si Ate Alili, may sanggol dyan, mga bata, mga kabataan, young married couple, at saka adult, mayroon tayo. No? Mayroon tayo, kompleto. So, yan ay nakikita ko na ang may gawa niya ay ang Diyos. Kaya kayo naririto, hindi dahil sa akin, no? Ako po ay pastor lang. Ako po ay magmamalit lang, mamamahala. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat pag nakikita ko si Ayin, si Brother Ayin. Natutuwa ako kasi nakikita ko sa kanya ang leadership. Katulad ko. High school pa lang ako ang nakatanggap ng Gold Medal Leadership Award to the most outstanding youth student from Jerry Rojas, attested by Ramon Mitra Jr. Siya noon ang House Speaker, si Ramon Mitra. Kaya leadership. Kaya natutuwa ako pag nandyan si Ayin. Sabi ko nga sa tatay niya, sige, suportahan mo ng suportahan niya. Balang araw, kunsyal naman ang lakarin niya. Pagkatapos ng kunsyal, chairman ulit. Ang barangay. Diba? At pag naging barangay chairman na, batang-bata ka pa, maging kunsyal ka ng awit. Balang araw, pwede kang maging vice mayor. Balang araw, pwede kang maging mayor. Sa Diyos, walang imposible. Ako, nakikita ko ang tao na kapag siya ay tinawag, no? Mababasa po natin yan. Sa Romans chapter 13, no? Ang sabi sa Romans chapter 13, 1 to 5, walang pamahalaan na hindi nagmula sa Diyos. At lahat na nasa pamahalaan ay dapat sundin natin. Magpasakot tayo sa pamahalaan. No? Hindi katulad ngayon, nakakalungkot, no? Dahil may mga motibo na gusto palitan na ang ating Pangulo, no? Nakakalungkot. Kaya sila nagrally. Dahil 3 taon pa bago ang eleksyon, gusto niya na talaga maging Pangulo. At pinabababa si BBM dahil mahina daw. Walang galang ang ating pong Pangulo kahit siya masama. Dapat pa rin natin igalang dahil ang sabi sa Bible, honor your father and mother. Igalang mo siya, masama man siya o mabuti. Okay, so ito nangyayari ngayon, totoo talaga, pero siya nakadiscovery. Siya nakadiscovery si BBM, itong blood control. Alam niyo ba? Sabi ng asawa kanina, bawat baha ay bawat ulan, kahit ulan lang, baha. Okay sana kung bumaha na mayroong tagi-1,000 umaano. Diba? Bumaha ng 1,000. Dahil bilyonis ang tinurakot, nakakalungkot. Nakakalungkot tayo ngayon. Totoo yun. Kaya nasa luneta ngayon ang mga tao. Kaya lang, hindi pwede palitan ang Pangulo. Ayusin lang. Okay, so ang ating po topic sa hapong ito ay identity. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng identity? Sino rito ang mayroon ng ID? Pakita sa kamay. ID. Diba? Pag may transaction, ano ang kailangan? ID. Ibig sabihin na nagpapatunay na ikaw yung tao nandyan sa ID mo at picture mo at signature mo. Diba? Yan ang identity. Okay. So, identity.
at babae. Diba? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Ang sabi doon, nilalang ang babae para sa lalaki. At ang lalaki, nilalang ang lalaki para sa Panginoon. At ang Panginoon, nilalang ang Panginoon para sa Ama. Mababasa po yan sa 11:3. 1 Corinthians chapter 11, verse 3. No? Kaya nga, ang utos, ang babae dapat nagpapasako sa lalaki. Identity, dito po tayo. Alam po ninyo, ilan ba ang dating dito sa Pilipinas? Ano ba ang tawag sa atin? Word? Dating. Word. Dating. Iisa lang, di ba? Iisa lang ang dating. Pero dalawang klase po ang tao. Bibigyan ko kayo ng isang example. Noong hindi pa po ako Kristiyano, wala akong ibang ipapatutuo. Ayaw ko magturo ng ibang tao. Ako na mismo. Ang daigdig ko po noon. Mangingilong ako, basagulero ako, babaero ako, lahat ng ero. Yun ang aking daigdig. Napakasaya ko sa kasuban, mandaraya ako, napakasaya ko. Dahil ang akala ko, ang kaligayahan ay sa pangsanlibutan. Yung unbelievers. Sa madaling salita, ako noong panahon ay unbelievers. Napakahirap iwanan ang barkada. Sino sa inyo rito may barkada? Taas ang kamay. Babae man o lalaki, may barkada tayo, diba? Napakahirap kung iwanan niya. Pero dahil pinasok po natin ito, kaya aking text 2 sa hapon ito, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi ko sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, siya'y bago na. So, napakahirap kalimutan yung dati. Naranasan, pakitasan ko na, sino nakaranas na pinalimutan na natin yung dating ugali natin? Yung pagsanlibutan, yung katulad ko. Yung katulad ko. Nung wala pa akong Kristo, kaya nga ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa lang, bagong nilalang. Anong ibig sabihin ng bagong nilalang? Bagong panganak. Mayroon ba namang bagong panganak na may kasalanan na? Taas ang kamay. Sino magsasabi may kasalanan na ang bagong sila? Wala, diba? Pero mayroon yung minana. Iba yung minana sa personal sin. So, napakahirap po. Kaya, tayo nasa isang daigdig. Iisang daigdig po tayo. Makikilala mo ang kapatid mo kay Kristo. Ito po ang napakahalaga. Kaya nga ano ba ang sabi? Sa John chapter 3, verse 3 and 5. Diba? Ang sabi po doon, you cannot enter the kingdom of God and His righteousness. You cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Yun po ang sinasabi sa John chapter 3, verse 3 and 5. Hindi raw po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka isinisilang na muli. Born again. Yun na po yun. Kaya tayo ngayon na nakipag-isa kay Jesucristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, iba na po ang barkada natin. Yun po ang napakahirap, napakasakit. Dahil yan ay aking karanasan. Dahil sabi na ng barkada ko, ano ka ba? Ang tingin nila sa
akin nababaliw. Ang sarap-sarap ng buhay natin, painom-inom, pasugal-sugal, maya-maya may binubugbog tayo, katapos ganyan ka na. Ganun na daw ako. Nababaliw na marami daw akong sinasayang na panahon. Gusto ko lamang kong ipakita identity. Nakikita ko sa ating layunin o sa ating pamumuhay na ikaw nga ay totoong Kristiyano. Na ikaw nga ay totoong tinago ng Diyos. Wala na ang dati. Kaya napakahirap po talaga. Yan lang sugal. Ay naku, number 1 po sa sugal. Kwento na kasi sa inyo. Mandaraya ako sa sugal. Napakahirap. Pati yung hay-alay. Pinanganak yung pangalawa kong anak. Dahil sa hay-alay. Ang sweldo kong natira sa 10 peso. Mga anak bukas, si Mrs., si Linay, pangalawa. 10 piso, pumunta ako ng hay-alay, nagsabalaran. Tumama ako ng 1,000. At marami pa. Dahil sugal na yan eh. Hanggang 14 events. Hanggang 14 events po yan. Hanggang alas 12 ng ating gabi. So yun, anak, si Mrs. Kaya sabi ko sa mapalat tayo. Pero huwag niyo akong tutularan kung nagsusugal kayo. Nagkataon lang yun. At saka, yun nga, ako ay plano ng Diyos na kunin niya maging alagad ng Diyos. Ako po ay tinawag para maging alagad niya at marami ang maligtas. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat na dito sa inyo, marami nang nabautismuhan na yan ang katibayan. At kung mayroon pang hindi nababautismuhan, kanina kinausap ko yung mga bata, sino sa inyo ang 12 years old? Wala, 10 lang hanggang 9. So, pag 12, pwede na kayong bautismuhan. Pero yung naunang kumanta rito, yung kids choir, may tinanong ako, may 12, may 14, may 13. Kaya, bautismuhan po natin kung gusto nila lang magpabautismo. Okay, iba na po ang ating daigdig. Katulad ng nangyayari na yun, dalawang tao lang ang klase. Dalawang tao lamang. No? Mayroong manluloko at mayroon namang matino. Kaya nga nakakagulat sa Senado, hindi magkaisa na ang hati. Dati, 18 ang kay Sara. Ngayon, siyam na lang ang natira kay Sara. 15 ang BTE. So, may pagbabago. Kaya lang, dito nakikita ito mga taga-sanlibutan. Yung mayroong sariling motibo. Kunyari, congressman ka, kunyari, senador ka, pero pansarili mo lang ang tinitingnan mo. Kaya nga, pag nag-uusap kami yung misis, yung si Ismaya tawag ni yung artista. Sino ba yung artista ginaya niya? Michael B. Ismaya. Grabe ang magsasako. Mamahali, may 52 million, may 40 million, may 30 million. Maging si Hernandez, empleyado lang yan. ng DPWH man, tawag niya. Empleyado lang. Sabi na nila kahit pa 50,000 ang sweldo mo, kahit pa 100,000 ang sweldo mo, hindi mo makukuha yun. So, zero identity. Diyan po natin nakikita kung siya ba talaga ay may takot sa Diyos. Kaya sinachallenge ko po lahat na makakarinig ito, maging sa YouTube. Kasi nasa YouTube po tayo. Tayo po ang nagpupunan. Tayong totoong Kristiyano. Dapat magsipag tayo. Ano ang lagi kong sinasabi rito? Mateo 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi kung itong
sila Vizcaya, Hernandez, si Alcantara, nasyera niya ng salita ng Diyos, hindi gagawin niya. Hindi nila gagawin. May takot sila sa Diyos. Ito kasi sila, wala silang takot sa Diyos dahil ang Diyos nila, ano? Pera. No contentment. No contentment. Hindi na kontento. Kahit anong laki na. Akalain mo sa casino, 5 million, isang kayaan na. Wow! Nagpapatalo sila ng 100 million. Imagine, tataya sila ng ganyan. Nakakalungkot. Kaya makikita po natin. Ano po ba ang identity? Babasahin ko po sa inyo. Sa Galatia, chapter 5, Galatia chapter 5, verse 19 and 21. Ito po. Ang ibig sabihin po nito, Galatia chapter 5, verse 21. At hayag ang mga gawa ng laman. Ang ibig sabihin po, pag hindi ka Kristiyano, ikaw ay nasa laman. Bunga ng laman. Yung sinasabi ko noon kanina na mga babaero, lalakero, o ano ba man, mga sugarol, mga sagulirin. Kaya dito, hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga tuwid ay ang mga ito. Tingnan nyo, makikiapit. Si Hernandez, umamit, 2 asawa. Alam ko, marami pa yan. No? Pakikiapit. Ang mga ito ay sa pakikiapit. Karumihan, kalibugan sa 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulang, mga pagtataniman ng pagtatalo-talo, mga paninibubo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, yun ang hati, mga hidwang pananampalataya. Ang sabi sa Bituan, mga kapanagilian, mga paglalasi, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapauna, ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sila makakapasok. Maliban, kung ngayong araw na ito, bukas, magsisi sila, kilalanin nila ang kasalanan sila, pagsisiyan at humingi ng tawad, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, doon lamang sila mababago. Hindi na sila anak ng Diablo. Dalawang klase po ng tao. Mababasa sa 1 John chapter 3, verse 12. Si Cain ay anak ng Diablo dahil pinatay niya si Abel. At si Abel naman, dahil siya ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay Panginoong Diyos. Ang makanon niya, siya ay naging matuwid, righteous. Siya ay righteous. Siya ang pinakaunang matuwid na tao. Kaya nga, ito ang challenge sa atin. Anyway, yung mga mayayaman na yun, mga konsyal, senador, no? Tungkulin nyo yung Pacquiao. Tungkulin nyo ni Emilio na iba. Ang problema na sangkot din si Joel, Villanueva. Pero hindi pa naman proven, hindi pa napapatunayan. Kaya lang, nasangkot na siya. Okay, so, silang matataas, silang may katungkulan, yung mga si Pacquiao, di ba, naging senador din yan. Pastor yan. Yan, sila ang dapat kumausap. Nasa kasi Peter Tatchik, ang Degaydes, si Pastor Enriquez, si Eddie Villanueva, sila ang dapat pumunta sa mga tao ito na makakilala dahil tayo ang kawawa. Alam niyo po ba, ang sisira ng mundo
tao po ang wawasak sa mundo. Diba? Mayroong mga pelikula na pwede mangyari na yan. Mga nuclear bomb. Isang punta lang dito ng nuclear bomb sa Pilipinas, almost tayo. Halos lang mayroon ng ganyan. Kaya nga, diba, nagera ang Israel at Iran dahil nabalitaan na gumagawa ng nuclear bomb. Itong taong ito. Kaya ginera ng Israelita. Dahil itong Israelita, yan ay Diyos. Yan ay pinili ng Diyos. Kaya malaki po ang maitutulong. Kaya nga diba lagi kong sinasabi sa inyo, no? Na itong Israelita, dahil kay Kristo, naging Israelita na rin tayo. Okay, babasahin ko naman po sa inyo ang bunga ng Espiritu. Ito pong bunga ng Espiritu, mababasa sa Galatia chapter 5, verse 22 and 23. Ito po ang ating identity. Dito tayo makikilala. No? Dito tayo makikilala. Ano ba ang una? Diba? Pag-ibig. Pangalawa, kagalakan. Pangatlo, kapayapaan. Kahinahunan, kabutihan, kabaitan, pangsiyang pagpipigil sa sarili. Ito po ang mga identity ng totoong Kristiyano. Babasahin ko para isa-isa. Datatwan ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, madali kong makikilala ang totoong Kristiyan. Diyan lang sa bunga. Pag nandun ka sa bunga ng laman, hindi ka pa Kristiyano. Pero, nasabihin ko sa inyo, tayong mga Kristiyano ay hindi accepted doon sa bunga ng laman. Hindi tayo accepted. Pwede tayo matungso. Pero, hindi po tayo magpapatuloy. Dahil kapag anak na tayo ng Diyos, mababasa po natin sa 1 John chapter 5, verse 18, ang sinasabi po doon, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoon at hindi sila maaaring saktan ng diablo. Tayo po yan. 1 John chapter 5, verse 18. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, natutukso. Hindi tayo exempted. Kaya lang, ang dapat makita sa atin, yung bunga ng Espiritu. Dahil yun ang totoo, Kristiyano. Yung may pag-ibig ka, kagalakan, kapayapaan, kainawan ng kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. Iyon ang ating identity. Inuulit ko, walang perfecto. Ha? Pwede ang inyong pastor matukso sa bunga ng laman, pero hindi nagpapatuloy. Bakit? Iniingatan. Kaya ulitin ko lang, 1 John 5:18, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan siya ng ating Panginoong Isus at hindi ka maaaring sirain ng diablo. Nandyan siya. Kaya nga diba sa Isaiah, mababasa po natin, ang mga nasa kamay na ni God the Father ng Diyos Ama, kahit ka tumalon, dahil gusto mo talagang mag-iwaliw, pupulutin ka ng Diyos Ama at ibabalik ka sa kanyang kamay. Mababasa po yan sa Isaiah chapter 30. Mababasa po yan, Isaiah chapter 30. Ganon po magmahal ang Diyos. Kaya nga, tayo, no? Tayo, mga anak ng Diyos, ay identity na po tayo. Makikilala na po tayo. Unang-una,
Babasahin ko po sa inyo sa John chapter 3 verse 18. Ano po ang sinasabi? Ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay wala ng hatol. Sino dito ang hindi nananampalataya kay Jesus? Pakita sa kamay. Amen. Buti na lang. Walang magtataas. Kasi pag nagtaas ka, ibig sabihin, hindi ka pa sumasampalataya. Hindi ka pa believers. Kaya ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 18, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay wala ng hatol, subalit, mayroong subalit. Ang hindi nananampalataya kay Jesucristo ay pinatulan na, condemned na, kondenado na. Sa impyerno na ang tungo, unless otherwise, nakakilala siya sa oras na ito o bukas sa Panginoon. May pag-asa pa. Kaya tayo, mga kilala, nakikilala, may ID tayo, nakikilala tayo, tayo ay totoong Kristiyano, tayo po ay dapat nagsisilbi liwanag. Diba? Ang sabi sa banal na kasulatan, si Jesus ang malaking ilaw at tayo naman ay nagsisilbing munting ilaw. Dapat tayo nakikita sa atin ang mabubuting gawa. Yun po, tayo ay mga Kristiyano na, ang tatak natin ay identity natin, nagliliwanag tayo lahat. Diba? Subukan ninyo sa madaling araw, mga alas 3, alas 4, wala kang dalang ilaw, lakad ka sa loob ng kwarto, diba? Madapak ka. Kasi walang ilaw, walang nakikita. So, tayo, hindi literal na mayroon tayong ilaw, kundi nakikita ng kapitbahay, nakikita ng kapaligiran na tayong lahat na naririto ay may pagbabago. Isa lang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ngayon ay bago na. 2 Corinthians 5:17. Kaya huwag po natin kalilimutan yan. Tayo po ay maging tatakda. Mabasa rin sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ang sabi ko doon, tayong mga anak ng Diyos ay tinatakanan. Diba may example ako sa inyo yan? May radyo ako, may baka, maraming baka. Diba lahat ng baka ko tatatakan yan? SM, sandigin. Ibig sabihin, pag-aari ko yan. Tayo naman po, tinatakanan ng ating Panginoon. Si Jesus ang nagtatak sa atin. Kaya tayo, kahit tayo ay mapariwara, ibabalik tayo ito. Kasi tayo ay pag-aari na ng Diyos. Tanda po natin, pag-aari na tayo ng Diyos. May tatak na tayo. Si Jesus. Kaya nga ganda ng ating pangalan, si Jesus ang daan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. No? Sa English, ano ba? Jesus is the way. Jesus is the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. Kaya tayo nakakatya. Yan tayo ay may tatak na. Okay, minsan, nag-isod tayo, pero bangon lang, natural, walang perfecto. Sinasabi ko, walang perfecto. Pero, lahat kayo rito, kasama ko, perfecto na. Nagulat na naman kayo. Ano ba ba, pastor? Ang labo mo? Kasasabi mo lang, walang perfecto. Pero, lahat kayo na nandiyan na nakaupo, kasama ko, perfecto. Bakit? Hindi tayo perfecto na ginawa natin. Ang tayo ay maging perfecto. Ang pagka-perfecto nyo, pagka-perfecto ko, siya ang mayroon. Ang Diyos ang buo. Dahil kung hindi kayo perfect, hindi ako perfect, hindi tayo tatanggapin sa langit. Kung hindi kayo banal at hindi ako banal, hindi tayo tatanggapin sa langit. Kaya nga ito ang lagi kong itinuturo. 5 lamang po yan. Walang taong banal. Pero tayo rito lahat ay banal. Labo talaga ni Pastor.
Walang taong banal, pero tayong lahat ay banal. Tayo pong lahat ay pinapapagi banal. Ang gumawa ng kabanalan natin, si Lord. Siya kasi, pag hindi tayo banal, hindi ka tatanggapin sa langit. Pagka-perfecto, ganun din. Ang pagsunod sa kautusan. Walang makasunod na tao. Pero dahil kay Jesus, dahil naniwala tayo sa Kanya, nasunod na natin ang kautusan. Ano pa? Yung pagka-righteous. Diba? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang sabi po doon, no? Si Kristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, dahil sa inyo, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging matuwid sa harapan ng Diyos. Righteous. Dahil nanampalataya tayo sa Kanya, tayo ngayon ay righteous. Tayo ngayon ay banal. Tayo ngayon ay nakasunod sa kautusan. Tayo ngayon ay perfecto kahit hindi tayo perfect. Pero ginawa ni Lord na maging perfecto tayo. Kaya yan ang gusto kong iwan sa inyo. Tayong mga anak ng Diyos, wala nang problema. Pag nagkasala, papaluin. Papaluin ka lang. Pero still safe. Sa langit po ang tulong natin. Yun lang ako. Maraming salamat, Pastor, sa isang mapangakong mensahe ng buhay na binahagi mo ngayong hapon. No? So, ano nga yung identity natin? Ano yung identity natin, mga kapatid? Kristiyano. Believers. We are the children of God. No? Tayo ay anak. Yun yung identity natin. Kaya nga malaya tayo makatawag sa Kanya na Father o Ama ko, no? Dahil yun ang ating identity. At ngayon naman po sa ating pong pakinggan ang isang tanging awit na yan doon sa ating yung tatlo, no? Yung tatlong pag-ibig. Dapat na kayo ito mga anak ng Diyos. Habang nililito po ang ating mga birthday boy. Diyos ng katarungan at kagwiran na kahit
sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sunggulang biyaya mo. Habang di karapat-dapat, magkukulang ang mahal at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakan mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, pagwalatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sunggulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, pagwalatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sunggulang biyaya ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, pagwalatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko.
Ganda si Pastor. Ganda daw ang sing, no? Yan, Pastor, maganda ang mga boses. So, salamat sa ating mga kapatid na nagandog ng kanilang mga tinig para sa special number. Ngayon naman po ay dahil birthday ni Jim Ware, awitan naman natin siya ng happy birthday. No? Tayo po ay umawit. Happy birthday, so happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jim Ware, po ay magpatuloy ka sa iyong tapayin. Happy birthday daw. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Happy Happy birthday, Jim Ware. Nawa ay patuloy ka sa pagmamahal sa pagkakilala ng Panginoon. Para po sa atin. Ngayon naman po ay ating ipanalangin ang ating mga handog. Dahil po manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat sa biyaya ng iyong salita, Panginoon, na kami ay mayroong identity. Ang identity namin, Panginoon, na kami ay mga anak mo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil sa mga anak mo kami, meron na kaming karapatan na tumawag na Ama ko sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa biyaya nito. At sa gabi nito, Panginoon, patuloy ko po tinataas sa iyo ang mga handog ng mga kapatiran. Salamat, Panginoon, sa mga kamay ng paghandog. No, Panginoon, patuloy mo pong biyayaan ang mga kamay ng naghandog, Panginoon, ng hindi pang pagpapala. At ibalik ko po sa kanila, Panginoon, ng siksik, biyak at umaapaw. At nawa, O Diyos, paggamit namin ito sa pagpapahayag ng iyong salita dito sa tapon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya nito. At sa gabi nito, Panginoon, patuloy ko po dinadalangin sa iyo ang kabuuan ng panghapong pananambahan dito sa si Jesus ang Dalang Christian Ministries, lalo na sa Orgulyo Family, sa mga anak nila, sa mga pamangkin. Salamat po Diyos na sa pamamagitan ng gawain ito ay tinipon po Panginoon, maging ang mga maliliit na bata nito, Panginoon. Nawa ay patuloy po pasaganahin ang mga kapatid ko ito sa lahat ng bagay, Panginoon. Nawa ay hindi nila maranasan ang pagkukulang, kundi ang biyaya, Panginoon, ang maranasan nila sa kanilang buhay. Ang pagpapala po ay gagawin ng Pili Pastor San Miguel. Inanyayahan tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po at muli at iipon mo kami sa lapang ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sabay ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At hinihingi ko po ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po. God bless everyone and see you all next Sunday.